Una po, ayan, yung sagutan po nito ni Ramon Tulfo. Grabe po talaga kasinungalingan nito ni Ramon Tulfo. At sinagot din po siya nitong si Brian Kit Hosaka ng ICI, Executive Director po ng ICI. Ito po ang sinabi nito po ni Ramon Tulfo tungkol po dito, no, sa ICI investigation dito po kay Mark Villar. Nagwala si Senator Mark Villar sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure na nagpatawag sa kanya tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Yan po ang sinabi ni Ramon Tulfo ngayon, no? Ngayon po sinabi to ni Ramon Tulfo. Sinagot naman kagyat to ni Brian Kit Hosaka na siya pong executive director ng ICI, no? This is not true. The proceedings were orderly similar to the other hearing conducted by the ICI. Oh, nakita nyo na po. Yan ang problema kasi, no? Ang una ko lang naman, isa lang naman po ang katanungan namin, no? Bakit po kayo nag-iimbestiga? Kaya yung ICI talagang malaki po ang problema natin diyan. Dahil una, kaya po kayo ginawa, kaya po kayo create para po yung pong agam-agam ng tao na baka mahokus-pokus lang o walang kahinatnan, ito pong mga investigasyon dito sa flood control projects na nabulgar na trilyon na po, no? Bilyon-bilyon na ninanakaw sa kaban ng bayan na wala naman pong epekto para po mapigilan ng pagbaha. Kaya po kay create, no, para po yung mga tao, mamamayan ay magkaroon po ng kapayapaan ng utak, no? Maat-is po ang aming mga utak at para po masabi natin na wala pong anomalya, absuelto po ang hindi po absuelto pala. Matukoy natin kung sino ang tunay na magnanakaw katulad po ng sinabi, no, ni BBM nung kanyang SONA. Kaya napakalaki po. Alam naman po ninyo na yung dahilan po kung paano nakapagnakaw yung mga yan dahil sila-sila lang ang nag-uusap, no? Sila-sila lang po ng mga magkakakutsaba ang nag-uusap, naghahatian sa pera ng taong bayan. Kaya nga po ang tanong namin, dahil nga po, kaya po namayagpag yung mga pagnanakaw na to dahil hindi po kasali ang taong bayan na tumitingin kung paano nyo ginagastos yung pera namin, no? Kayo-kayo lang. Tapos sa investigasyon, kayo-kayo pa rin. Lihim pa rin. Nilihim nyo nga kung paano ninanakawan ng taong bayan. Ngayon, sa panahon po na gusto po ng tao malaman, no? Wala pa rin transparency. Lahat na po ng sektor, Mr. President, ito po ba'y sadya? Sinadya nyo po ba na iutos dito po sa ICI na wag pong i-live ang kanilang mga investigasyon? Bakit po takot na takot kayo na i-live ang inyong investigasyon? Baka ba matuklasan namin na mga kamag-anak incorporated ang lalabas? Yung lalabas po na mga magnanakaw ay kamag-anak incorporated? Baka pag natuklasan namin, narinig namin yung mga pagnanakaw na to, hindi na po namin mababawi sa utak namin. Paano po yan ICI? Katulad po niya, no? Ano pa lang to investigasyon pa lang to. Nagagawan na kayo ng intriga. Ang isang katulad ni Ramon Tulfo, ay nagsasabi na ng hindi katotohanan. Halimbawa, tama kayo na hindi totoo si Ramon Tulfo. Sabi nyo, this is not true. Ang dali lang naman po sanang iwasan yan. Ganyan po ang mangyayari ngayon. Magmula ngayon sa proceedings, manghuhula po yung mga tao at yung mga malalakas po ang loob
katulad ni Ramon Tulfo na mag-imbento ng hindi ko po alam kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Kung nagwala ba talaga si Senator Mark Villar o hindi. O kung live po yung ginagawa nyo, wala sana kayong problema. Wala sana kayong sinasagot. Kasi nakita na namin, kami na bahala magpasya. Alam po ninyo, sa totoo lang, yun nga nanood kami. Isa lang ang pinanood, iba-iba pang interpretasyon. Imaginein po ninyo yung hindi namin napapanood yung proceedings nyo. Ano po ang tumatakbo sa isip namin? Ginagawa lang, ako tatapatin ko kayo. Ginagawa nyo lang yan para mailigtas yung mga gusto nyong iligtas. Wala na pong ibang paliwanag. Hindi namin nakikita Po ang sinabi ni Attorney Brian Hosaka, ICI Executive Director. Hinggil po sa mga reaksyon ng tao, itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka ang mga ulat na mayroong interference ang Estados Unidos sa investigasyon ng komisyon sa maanumalyang proyekto ng infrastruktura. Ito ay matapos ang pagbisita ng US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Keller sa tanggapan ng ICI noong nakarang linggo. Ito po ang sinabi niya. Wala namang interference doon because nagtatanong lang naman siya. They are just asking questions about ICI. We didn't divulge anything or nothing was tackled outside of what we already informed the public of or the Filipinos. Wala naman kaming problema. Natutuwa nga kami na pinuntahan kayo ng US Embassy. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Winarningan lang kayo ng US Embassy na totohanin nyo yung investigasyon dahil nakasalalay yung kahihiyan nila. Alam nyo, kahihiyan nila ang Pilipinas. Alam nyo ba yon? Ang labanan po ng China at ng Amerika, hindi lang po economic, hindi lang po political. Pati po propaganda. Naglalabanan. Alam naman nila ng buong mundo na ang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika. Tapos kalat na kalat ngayon na yung kaalyado nila ay punong-puno ng magnanakaw at walang kakayahan yung presidente na pigilan yung pagnanakaw. Punong-puno ng korupsyon pero walang say. Hindi kayang solusyonan. Yan po ang lumalabas. Yan po ang Pilipinas sa tingin ng mundo. Kaya gustong pakialamero nga yung US. Okay na yan. Ang buong mundo pinakikialaman ng US. Kung tayo pakikialaman ng US at gusto niyang may gawin yung gobyerno, hindi nyo ba napuna? Ulitin ko na naman to. Nagkataon lang ba na pagkatapos dumalaw ng US Embassy sa ICI, naglabas ng pahayag yung DOJ na hindi nag-a-apply. Hindi kinukonsidera si Martin Romualdez na maging state witness. Samantalang putok na putok yung unang pagbisita ni Martin Romualdez, putok na gagawin siyang state witness. Ano yan? Nagkataon lang? Di dapat nung umaten pa lang si Romualdez, sinabi nyo na hindi siya state witness. Hindi di ba? Hinintay nyo pa. Bago nyo i-announce yan, hinintay nyo pa yung US Embassy na dalawin kayo. Marami kasi nagkakataon Panay nagkakataon. Nagkataon lang na nung si Chavit Singson, di ako naniniwala na sinadya nyo to. Naniniwala ko nagkataon lang. Nagkataon lang na nung dumalaw si nung nag-expose si Chavit Singson ng mga ghost project di umano dyan sa Ilocos Norte, nagkataon po na may nagkaso sa kanya ng plunder. Panay pagkakataon po yan. Ito pa tanong ko sa iyo, Attorney Brian Hosaka. Wala lang sa inyo yung US, di ba? Yung pagdalaw ng US Embassy. Ano kaya yung ambassador naman ng China ang dumalaw? Papayagan nyo kaya?
O siyempre hindi. Ayan yun, eh, 'di ba? 'Pag US wala tayong problema lahat, eh. Ngayon, yan po ang patunay na yung utak ng mga Pilipino, utak Amerikano talaga tayo. Pro-America talaga tayo. Wala po akong hindi po ako tutol diyan, yan talaga yan, eh. Yan po ang patunay. 'Pag 'pag dumalaw po yung, US Embassy dito po sa ICI, wala pong usapin yan. Pero ang tanong, puwede rin bang dumalaw yung Chinese Embassy sa inyo? O malamang hindi, malamang malaking issue yan 'pag dumalaw.